Ako si Kim Ji-hoon, 48 taong gulang, CEO ng isang trading company na nag-export ng electronic parts sa Seoul. Ang buhay ko ay may malinaw na guhit mula pagkabata, mag-aral ng husto, magtrabaho ng husto, mag-ipon ng pera, mag-ipon ng reputasyon, at mag-ipon ng tagumpay na hinahangaan ng lahat sa South Korea. Buong buhay ko, pinaniwalaan kong ang kaligayahan ng anak ko ay ang makapasa sa Sky University. Kung hindi, kailangan niyang mag-aral sa ibang bansa sa Amerika o kahit man lang sa England o Japan, pwede na. Pero ang Pilipinas, hinding-hindi naging opsyon. Hanggang isang araw, iniabot sa akin ng asawa ko ang isang makulay na brochure, isang taong exchange program sa Manila, tatay. Ang tuition fee, kasama na ang dormitoryo, ay 3 milyong won lang bawat semestre, sabi niya ng mahina na para bang natatakot sa sagot ko. Tumawa ako ng pigil. 3 milyong won? Napakamura. May mali diyan, sigurado. Pero nang makita ko ang biglang pagbaba ng balanse ng kumpanya dahil sa COVID, nagsimula akong mag-alinlangan. Kung ipadadala ko si Minji, ang kaisa-isang anak ko, sa Amerika ngayon, kailangan kong umutang ng malaki sa bangko. 1 taon lang, tatay, patuloy ng asawa ko. May 20,000 iba pang Koreanong estudyante ang pumupunta doon. Sabi nila, napakahusay ng edukasyon at pagbalik nila, matatas na silang mag-Ingles, masayahin at laging nakangiti. Masayahin at laging nakangiti? Biglang sumagi sa isip ko ang larawan ng isang batang kalye na nakasando, nagbebenta ng sampagwita sa gilid ng EDSA. Umiling ako, ayoko. Bakit ko papaaralin ang anak ko para lang matutong ngumiti habang nagbebenta? Pero sa huli, natalo ako sa numero sa bank account at natalo rin ako sa nagmamakaawang tingin ni Minji na nagsabing, "Gusto ko pong subukan, tatay. Pagod na po talaga ako sa cramming dito." Kaya pumirma ako sa application na may pakiramdam na para bang inihahagis ko ang anak ko sa isang mabahong kanal. Nang ihatid ko si Minji sa Incheon Airport, mahigpit pa rin ang boses ko. "Tandaan mo, 1 taon lang, pagbalik mo, kailangan mong makapasok sa Korean University. Kung hindi ka mag-aaral ng husto, hihilahin kita pabalik agad." Ngumiti ng tipid si Minji at yumuko. "Opo, tatay." Wala akong ideya na ang mga salitang iyon ang magiging huling pagkakataon na makakausap ko ang anak ko bilang ang dating tradisyonal na Koreanong ama. 3 araw pagdating niya sa Manila, nakatanggap ako ng line message mula kay Minji sa unang pagkakataon. "Tatay, hindi po tulad ng iniisip natin dito." Kumunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Nagpadala siya ng larawan. Mga estudyanteng lalaki at babae, nakasuot ng malinis na puting uniforme, nakapila sa harap ng bandila, pero lahat sila ay nakangiti ng pagkalawak-lawak, kita ang mga puting ngipin para bang nag-shooting ng commercial. Sa ilalim ng larawan, may maikling caption, "Dito po, talagang sinisimulan namin ang araw sa pamamagitan ng pagngiti sa isa't isa, hindi dahil sa may kamera." Tumawa ako at nag-reply, "Huwag kang magpadala, mag-aral ka, pero may kakaibang kaba na akong nararamdaman." Sa unang linggo, halos hindi ako nakatulog. Gabi-gabi, kailangan kong i-check ang CCTV sa dormitoryo na ako mismo ang nagpakabit. Ang nakikita ko, ang anak ko ay umuuwi sa dorm hating gabi araw-araw pero hindi dahil sa gimmick. Nakaupo siya at nagbabasa kasama ang mga kaibigan sa ilalim ng gusali. May Pilipino, may Chinese, may Vietnamese, lahat ay nakaupo ng bilog, nagtatawanan at masaya. Nagsimula akong magalit. Bakit hindi na lang siya umuwi at mag-aral ng husto tulad sa Korea? Pero ang talagang nag-shock sa akin ay nang mag-video call si Minji. Napakaliwanag ng mukha niya, wala ng eye bags tulad noong nagpa-cramming siya sa Seoul. "Tatay, gustong-gusto ko po dito," masayang sabi niya. "Ang mga guro, hindi po sila naninigaw o nagagalit, pero mas gusto ko pong mag-aral kaysa dati. Gusto ko nang tumalon at suntukin ang screen. Huwag kang magsalita ng kalokohan, may mali diyan." Pero sa kaibuturan ng puso ko, nagsisimula na akong makaramdam ng maliit na bitak sa pader ng paniniwala na binuo ko sa buong buhay ko. At noong gabing iyon, nagring ulit ang message ni Minji. "Tatay, maaga po akong papasok bukas, alas 10 ng umaga. Pero excited po ako dahil bukas ang unang araw ko sa subject na agham ng kaligayahan." Agham ng kaligayahan?
Nabasa ko at pakiramdam ko ay tinamaan ako ng kidlat. Anong subject yan? Nababaliw na ba ang bansang ito? Wala akong alam na ang subject na iyon ang magiging simula ng pagbagsak ng buong pader sa puso ko. Kinaumagahan, gumising ako ng 4 a.m. para hintayin ang CCTV feed ng dorm ni Minji. Ang nakita ko ay halos nagpabagsak sa akin. Nakatayo ang anak ko sa harap ng dorm ng 5:30 a.m. kasama ang halos 100 pang estudyante. Lahat ay nakasuot ng maayos, may sling bag, pero ang hindi ko nakita sa Korea ay lahat sila ay nakangiti at kumakaway sa isa't isa na para bang kararating lang mula sa matagal na pagkakahiwalay. Pagkatapos, biglang huminto silang lahat, sabay-sabay. Ibinaba ang mga bag sa tabi, tumayo ng tuwid, at ipinagsalikop ang mga kamay sa harap. Ang pambansang awit ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang, ay mahinang tumugtog mula sa speaker ng eskwelahan. Sabay-sabay itong kinanta ng mga bata ng malinaw na nagpatindig sa balahibo ko, pero ang talagang nagpatigas sa akin ay pagkatapos ng awit. Hindi sila naghiwa-hiwalay agad. Humarap sila sa isa't isa at nagsimulang magbigay ng pagbati sa umaga na hindi ko pa naririnig kailanman. Magandang umaga po. Nawa'y maging masaya ang araw ninyo. Sabay-sabay na sabi ng lahat. At lahat sila ay nagmano o yumukod ng may paggalang sa bawat isa, kilalaman o hindi. Pumikit ako ng mariin ng 2-3 beses. Eskwelahan ba ito o isang religious camp? Humarap sa CCTV si Minji, na para bang alam niyang nanonood ako, at dahan-dahang nagmano sa kamera bago sumunod sa mga kaibigan niya papasok sa eskwelahan. Napatumba ako sa sahig ng opisina ko sa Seoul. Tumulo ang luha ko nang hindi ko alam. Umiiyak ba ako dahil sa galit? O dahil sa ano? Hindi ko rin alam. Noong hapon, nakatanggap ako ng email mula sa eskwelahan ni Minji ang weekly schedule. Binuksan ko ito at gusto kong itapon ang cellphone ko. Lunes, matematika plus sining panglunas. Martes, agham plus katutubong tugtugin. Miyerkules, Ingles plus organikong paghahardin. Huwebes, araling panlipunan plus pagluluto para sa komunidad. Biyernes, agham ng kaligayahan plus laro para sa saya. Walang exams, walang kompetisyon, agham ng kaligayahan ulit. Tinawagan ko agad si Minji pagkatapos ng klase niya. Ano ba talaga ang agham ng kaligayahan na iyan, anak? Tumawa ng mahina si Minji. Tatay, ngayong araw po, pinaupo kami ng guro sa bilog at ipinakwento sa amin ang pinakakinatatakutan namin sa buhay. Tumahimik ako. Kinuwento ko po ang takot kong bumagsak. Takot na mapagalitan ninyo, takot na hindi makapasok sa magandang universidad. Lahat ng kaibigan ko, kinuwento rin ang mga takot nila. Pagkatapos, sinabi ng guro na ang takot ay hindi kaaway kundi guro. Pagkatapos, pinahawak niya kami sa kamay ng isa't isa at pinahinga ng dahan-dahan ng 10 beses. Hinawakan ko ang cellphone ko ng mahigpit hanggang pumuti ang mga daliri ko. At alam mo, tatay, pagkatapos noon, gumaan po ang pakiramdam ko. Parang buong buhay ko, ako lang ang nagdadala ng kalasag, pero hindi pala kailangan na mag-isa ako. Hindi ako makapagsalita, nilulun ko lang ang laway ko. Noong gabing iyon, binuksan ko ang line group ng mga Koreanong magulang na nagpadala ng kanilang mga anak sa parehong eskwelahan. Lahat sila ay nagpapadala ng parehong larawan at mensahe. Laging nakangiti ang anak ko. Tumawag ang anak ko at sinabing hindi pa raw siya sumasaya ng ganito kailanman. Sabi ng anak ko, hindi na siya takot sa exam. Isinara ko ang cellphone at tiningnan ang mahinang ulan sa labas ng bintana ng kondo ko sa Seoul. Nagsimula akong makaramdam na ako na lang ang baliw sa mundo, na naniniwala pa rin na ang paghihirap ang shortcut sa tagumpay. Noong gabing iyon, napanaginipan ko na nakatayo ako sa harap ng eskwelahan ni Minji. Humarap sa akin ang lahat ng bata at sabay-sabay na sinabi, "Magandang umaga po, nawa'y maging masaya ang araw ninyo." Nagising ako ng 3 a.m., malakas ang tibok ng puso. Binuksan ko ang computer at nag-type ng agham ng kaligayahan Pilipinas sa Google. Puno ang screen ng research mula sa mga nangungunang universidad sa mundo na nagsasabing ang mga bansa na may pinakamataas na happiness index ay karaniwang may pinakamababang suicide rate ng mga kabataan. Nagbasa ako habang tumutulo ang luha ko. Nagbasa ako hanggang sa isang website
na sinulat ng isang Koreanong psychologist na nagpadala rin ng anak dito. Nakasulat doon, "Dati, inisip kong ang kaligayahan ay premyo pagkatapos ng tagumpay. Pero dito, tinuruan nila ako na ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paghahangad ng anak ko na mabuhay bukas." Isinara ko ang computer at umupo ng nakayakap sa tuhod sa dilim ng matagal. Kinaumagahan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko kailanman sa buhay ko. Nag-book ako ng pinaka-urgent na flight papuntang Manila. Pupuntahan ko at makikita ko ng sarili kong mga mata kung ano ang ginawa ng bansang ito na hinamak ko sa buong buhay ko sa anak ko. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 5:30 a.m. Lumabas ako sa departure gate na para bang galing sa isang 18 oras na bangungot. Pero ang unang humampas sa mukha ko ay hindi ang init at halumigmig tulad ng inakala ko. Ito ay ang ngiti ng isang immigration officer na nagsalita sa malinaw at matatas na Korean. "Magandang umaga po, tatay ni Minji. Welcome po sa Pilipinas." Nagulat ako. Kinailangan niyang tapikin ng mahina ang balikat ko. "Dito po, special lane para sa mga magulang ng exchange students." Sinundan ko siya ng naguguluhan hanggang sa baggage claim. May sign na gawa sa papel na nakasulat sa kamay, "Welcome po, Tatay Kim Ji-hoon, mula sa pamilya ni Minji." Sa ilalim ng pangalan, may mga drawing ng kulay rosas na waling-waling at maraming dilaw na puso. Nakatayo ako roon, tulala, hanggang sa may porter na tumapik sa braso ko. "Tatay, ito po ba ang bagahe ninyo?" Ngumiti siya ng pagkalawak-lawak, kita ang mga puting ngipin. Tumango ako ng automatic at lumabas, nang hindi namamalayan na ngumiti rin ako pabalik. Nandoon na ang taxi na hinire ko. Ang driver, isang lalaking 50s, binuksan ang pinto at nagmano. "Sa international school po sa Manila, tama? Alam ko po ang daan, hindi po tayo matraffic, Nay." Habang nasa daan, nagtanong siya sa Tagalog at Korean, "Tatay, pagod po ba kayo? Gusto niyo po bang magpatugtog ng Korean song?" At dahan-dahang binuksan ang Blackpink nang hindi na naghihintay ng sagot ko. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Manila, 6 a.m. Napakatinding traffic, tulad ng naririnig ko. Pero ang hindi ko kailanman narinig ay lahat ng driver na nakatigil ay nakangiti sa isa't isa, kumakaway, at wala ni isang nagbusina. Nagsimula akong makaramdam na para bang napunta ako sa ibang dimension. Pagdating sa eskwelahan ng 7 a.m., tumakbo si Minji papalabas ng pagkababa ko sa taxi. Medyo pumayat siya, pero ang mukha niya ay maliwanag. "Nandito ka na, tatay." Niyakap niya ako ng mahigpit. Halos hindi ako makahinga. Niyakap ko rin siya nang hindi ko namamalayan. Naluha ako. "Dumating ako para tingnan kung kumusta ka," sabi ko. Tumawa si Minji. "Makikita niyo po, tatay." Inakay niya ako papasok sa eskwelahan. Nakita ko ang mga estudyante na tumutulong sa pagbubuhat ng mga mesa at upuan para sa sports day. Walang gurong nag-uutos, pero ginagawa nila ang lahat ng nakangiti. Pagkatapos, nakita ko ang isang malaking banner sa harap, "Wala ng klase sa 2 araw. Matuto, tayong sumaya, ng sama-sama." Humarap ako kay Minji. "Wala talagang klase?" Tumango siya. "Opo, totoo. Sa sports day namin, walang mananalo, walang matatalo. Mga kaibigan lang na nagsasaya ng magkasama." Nakatayo ako roon, tulala. 3 p.m., umupo ako at nakinig sa agham ng kaligayahan sa unang pagkakataon sa buhay ko, sa klase ni Minji. Ang guro ay isang maliit na babaeng Pilipino, mga early 30s. Sinimulan niya ang klase sa pagpapatayo sa lahat ng bata at pinaharap sa isa't isa. "Ngayon, magpa-practice tayo ng pagpapatawad sa sarili," sabi niya. Pinapikit niya ang mga bata at pinasabi ng dahan-dahan, "Kung nagkamali tayo ngayon, hindi natin sisigawan o parurusahan ang sarili. Yayakapin lang natin ang sarili ng mahina at sasabihin sa sarili, 'Ayos lang, yan anak, babawi tayo sa susunod.'" Pagkatapos, lumakad ang guro at niyakap ang bawat bata. Bumulong siya ng isang bagay sa tainga ng bawat isa. Nakita ko si Minji na nakapikit. Tumutulo ang luha sa pisngi niya pero nakangiti. Lumapit ang guro sa akin. Nagmano siya at nagsalita ng mahina sa Korean. "Tatay, salamat po at naglakas loob kayong payagan ang anak ninyo na matutong mahalin ang sarili." Doon, tumulo
ang luha ko. Pagdating ng gabi, dinala ako ni Minji sa kantina ng eskwelahan, puno ng mga Korean, Japanese, Chinese, at Pilipino na nakaupo at kumakain ng magkasama, parang isang malaking pamilya. Isang Koreanong bata ang lumapit sa akin at nagmano. "Magandang gabi po, tatay ni Minji. Ako po si Junho. Naisip ko pong magpakamatay noong isang taon, pero pagkatapos kong mag-aral dito, gusto ko na pong mabuhay araw-araw." Niyakap ko ang batang iyon nang hindi ko namamalayan. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel malapit sa eskwelahan. Binuksan ko ang CCTV ng dorm sa huling pagkakataon. Nakita ko si Minji na nakikipag-usap sa isa pang kaibigang Koreano. Sabi niya, "Alam mo ba," sabi ng tatay ko, "kung hindi tayo maghihirap, hinding-hindi tayo magiging magaling. Pero ngayon alam ko na, kung hindi natin mahalin ang sarili, hinding-hindi tayo magiging magaling." Isinara ko ang computer at umupo ng umiiyak sa dilim. Umiyak ako dahil alam kong malapit ko nang mawala ang lumang paniniwala na pinanghahawakan ko sa loob ng 48 taon at natatakot ako. Pero kasabay nito, nakaramdam ako ng ginhawa na hindi ko kailanman naramdaman. Kinaumagahan, gumising ako na may kakaibang pakiramdam na para bang isang taong namatay at nabuhay muli sa parehong katawan. Nagdesisyon akong hindi na ako babalik sa Korea ayon sa orihinal na plano, kundi mananatili pa ako ng 3 araw nang hindi sinasabi sa kumpanya. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang himalang nangyari sa anak ko. Dinala ako ni Minji para tingnan ang paaralan ng pangarap, isang elective subject tuwing Sabado. Lahat ng estudyante ay kailangang pumili ng isang proyekto na gusto nilang gawin para sa komunidad at gawin ito sa loob ng isang semestre. Sa unang kwarto na pinasok ko, 3 Koreanong estudyante ang gumagawa ng application na tinatawag na HugMe, isang app na magpapadala ng notifikasyon sa mga kaibigan kapag na-detect na may sintomas ng depression ang user gamit ang AI para suriin ang tono ng boses at heart rate mula sa smartwatch. Isang bata ang humarap sa akin at nagmano, "Magandang umaga po, tatay. Gusto ko rin pong mamatay dati. Pero ngayon, gusto ko na pong tulungan ang iba na hindi maramdaman ang naramdaman ko." Nanginginig ako. Sa susunod na kwarto, ang mga Pilipino at Hapon na estudyante ay gumagawa ng isang maliit na sharing ref na ilalagay sa isang squatter area sa tondo. Sa loob, may lutong pagkain at mga sulat kamay na mensahe, "Kapag gutom, kunin mo na po. Galing po sa puso namin." Tinatanong ko si Minji ng mahina, "At sino ang nagbabayad sa pagkain, anak?" Ngumiti siya. Lahat po ng bata nag-aalay ng 10 pesos bawat araw mula sa allowance nila. Minsan, humihingi po kami sa mga kalapit na restaurant. Minsan, nagluluto po kami at naghahati-hati. Nagsimula akong makaramdam na para bang naglalakad ako sa isang mundo na hindi ko alam na umiiral. Noong hapon, umupo ako at nakinig sa isang Koreanong high school student na nagsasalita sa isang maliit na seminar na may paksang, "Bakit pinili kong manatili sa Pilipinas kaysa bumalik sa Korean cram school?" Dahan-dahan siyang nagsalita sa Korean. Noong nasa Seoul ako, inisip ko na kung hindi ako makakapasok sa magandang universidad, tapos na ang buhay ko. Pero dito, tinuruan ako ng guro na ang magandang buhay ay hindi ang buhay na nanalo ka sa iba, kundi ang buhay na araw-araw ay nananalo ka sa sarili mo. Tinaas ko ang kamay ko, nanginginig ang boses. "At kung hindi ka makakapasok sa universidad, paano ka maghahanap buhay?" Ngumiti ng malawak ang bata. "Magbubukas po ako ng munting kapihan sa kanto. Libre po ang upo sa mga gustong magpakamatay. Ako po ang magiging barista na makikinig sa kanila. Naniniwala po ako na kung isang tao lang ang matutulungan ko, sapat na po ang halaga ng buhay ko." Tumahimik ang kwarto at pagkatapos ay sumabog sa malakas na palakpakan. Lumabas ako sa kwartong iyon nang hihina ang mga tuhod. Noong gabing iyon, nagsimula akong magbigay ng negative feedback ayon sa luma kong ugali. Sinabi ko kay Minji, "Pero ang mga kwarto, mukhang luma, anak. Ang mga computer, luma. Ang mga upuan, luma." Ngumiti si Minji at dinala ako sa science lab. Karamihan sa mga tools ay luma, pero gumagamit ang mga bata ng 3D printer na inayos nila mismo mula sa electronic waste para gumawa ng prosthetic legs para sa mga bata sa remote areas. Ang guro sa kwarto,
Isang payat na lalaking Pilipino na nakangiti ng nakapikit nagsalita. Ang mga bagong kagamitan ay maganda, tatay, pero kung hindi matututo ang mga bata na mag-ayos at mag-apply, walang halaga ang mga bago. Gusto kong maging magaling ang mga bata sa paraang hindi pa nakikita ng mundo. Nagsimula akong mamutla. Noong gabing iyon, nag-post ako sa Korean Parents Group sa unang pagkakataon. Sinulat ko, dati, inisip ko na ang magandang edukasyon ay dapat may aircon, bagong computer at sikat na guro. Pero sa 3 araw na ito, nakita kong umiiyak ang mga Koreanong bata dahil sa saya na nakatulong sila sa iba. Hindi ko pa naiintindihan ang lahat, pero nagsisimula akong makonsensya sa paghamak ko sa bansang ito. Maraming magulang ang nag-reply. Karamihan ay nagsasabing, ako, kami rin, nag-aalangan. Napapikit ako, tahimik na tumutulo ang luha ko. Hindi pa ako handang tanggapin ito ng 100% pero lumalawak na ang bitak sa puso ko. Ang ika-4 na araw ko sa Manila ay nagsimula sa masamang balita. Tumawag sa akin si Minji ng 4:30 AM, nanginginig ang boses. Tatay, hindi ko na po kaya. Tumalon ako agad sa kama. Anong nangyari, anak? Umiyak siya ng humihikbi. Kadarating lang po ng grade ko sa math. Nakakuha po ako ng B. Sabi po ng guro, ayos lang, pero ako, natatakot po ako na magalit kayo, na madismaya kayo. Pakiramdam ko, bigo ako. Kinuyom ang puso ko, na para bang sinasakal ng bakal. Ito ang itinananim ko sa anak ko sa loob ng 18 taon. Ang takot sa masamang grado ay katumbas ng takot sa kanyang tatay. Nagbihis ako agad at nagtaksi papunta sa eskwelahan. Pagdating ko ng 7 AM, nakaupo si Minji, nakayakap sa tuhod, sa ilalim ng isang puno, namumutla. May eye bags na parang hindi natulog ng 3 araw. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ako magagalit, anak. Tumingala siya, umaagos ang luha. Pero sinabi niyo po dati na dapat akong mahiya kung mas mababa sa A ang makuha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tatay ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Maya-maya, lumapit sa amin ang class advisor ni Minji. Ang guro ay isang maliit na babaeng Pilipino, may shoulder-length hair, at may ngiti na nagpapaluha sa akin. Tatay, pwede po ba tayong mag-usap? Umupo kaming 3 sa ilalim ng malaking puno. Binuksan ng guro ang notebook ni Minji. Sa pahina kung saan nakasulat ang B, grade, may mensahe mula sa guro na nakasulat sa pink na ballpen. Minji, napakahusay mo dahil sinubukan mo ang pinakamahirap na tanong na lampas sa kurikulum. Naglakas loob kang mag-risk at magkamali. Mas mahalaga iyan kaysa sa perpektong score. Ipinagmamalaki kita. Nanginginig ako habang nagbabasa. Dahan-dahang nagpatuloy ang guro. Sa eskwelahan po namin, walang batang bigo. Mayroon lang mga batang natututong tumayo ulit. Kung umiiyak si Minji ngayon dahil sa takot sa inyo, tutulungan namin siyang umiyak bukas dahil sa sobrang saya. Yumuko ako. Tumulo ang luha ko sa lupa. Noong hapon, nag-organisa ang guro ng isang Circle of Sincerity para kay Minji. Ang 30 bata sa klase ay umupo ng bilog. Nakaupo si Minji sa gitna. Ang bawat bata ay nagsalita ng isang pangungusap para kay Minji. Minji, gusto ko noong tinulungan mo akong gawin ang Tagalog homework namin kahit hindi ka pa magaling. Gusto ko noong sumasayaw ka sa Korean song sa sports day. Ginawa mo akong maglakas loob na sumayaw din sa Filipino song. Gusto ko noong umiiyak ka pero nakangiti ka pa rin sa akin. Pakiramdam ko, napakatibay mo. Hanggang sa huling Koreanong estudyante na nagsabing, Minji, salamat dahil ipinakita mo sa akin na ang pagkuha ng B ay hindi nangangahulugang wala akong halaga. Babalik ako sa aking mga magulang at sasabihin ko sa kanila ang sinabi mo sa akin. Umiyak ng husto si Minji, pero sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa. Nakatayo ako sa labas ng bilog, patuloy ang pag-agos ng luha ko. Noong gabing iyon, tinawag ako ng guro sa guidance room. Nagpakita siya ng isang graph. Ito po ang stress at depression rate ng mga Koreanong bata na nag-aral dito. Sa unang buwan, napakataas, halos katulad sa Seoul, pero pagkatapos ng 3 buwan, bumaba na lang sa 8%. At 42% ng mga batang umuwi at piniling huwag nang mag-exam sa Sky University. Lahat sila ay nagsabing, gusto ko na pong mabuhay. Nanginginig ang boses ko sa pagtatanong, at anong ginawa ng mga batang iyon? Ngumiti ang guro.
Ang iba ay nagbukas ng kapihan para sa mga gustong magpakamatay. Ang iba ay naging guro sa probinsiya. Ang iba ay nag-aral ng psychology para tulungan ang susunod na henerasyon ng Koreanong bata. Lahat sila ay masaya at lahat sila ay nagtagumpay sa sarili nilang paraan. Yumuko ako. Natatakot po ako na kung hindi mag-aaral ng husto ang anak ko, wala siyang kinabukasan. Hinawakan ng mahina ng guro ang kamay ko. Tatay, ang kinabukasan na binuo sa paghihirap ay guguho sa isang araw. Pero kung ang kinabukasan ay binuo sa pagmamahal sa sarili, mananatili itong matatag habang buhay. Noong gabing iyon, niyakap ko si Minji na umiiyak sa aking mga bisig. Bumulong ako sa taingan niya sa unang pagkakataon sa buhay ko. Anak, ipinagmamalaki kita, anuman ang grade mo. Patawarin mo ako sa pagpaparanas ko sa iyo ng takot. Lalong humagulgol si Minji. Pero mas mahigpit niya akong niyakap. Alam ko na, ito ang breaking point, ang punto kung saan hinayaan ko na talagang mamatay ang luma kong paniniwala. Ang ikalimang araw ko ay nagsimula sa walang tigil na pag-ring ng cellphone ko. Ang personal secretary ko mula sa kumpanya sa Seoul. Presidente, bumagsak po ng 7% ang stock ng kumpanya ngayong umaga. Nagtatanong ang mga investor kung nasaan kayo. Bakit hindi kayo sumasali sa teleconference? Tumahimik ako. Nagpatuloy ang secretary ko, nanginginig ang boses. Humihingi po ng emergency meeting ang board. Kung hindi po kayo babalik sa loob ng 48 oras, iboboto po nila na tanggalin kayo sa pwesto. Ibinaba ko ang telepono at napaupo sa sahig ng hotel room. Lahat ng binuo ko sa loob ng 48 taon ay babagsak dahil lang sa nawala ako ng 5 araw para tingnan ang agham ng kaligayahan ng anak ko. Nagline agad ako kay Minji. Kailangan kong bumalik agad sa Korea ngayon, anak. Patawad. 10 segundo lang. Tumawag si Minji. Sumisigaw. Wag po kayong umuwi, tatay. Ngayon po ang final project presentation ko. Gusto ko pong manatili kayo hanggang matapos. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Wala akong choice, anak. Babagsak ang kumpanya. Tumahimik si Minji ng 3 segundo at pagkatapos ay nagsalita ng mahina pero matatag. Kung uuwi po kayo ngayon, hinding-hindi na ako babalik sa Korea. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Magre-resign po ako sa program at mananatili na ako dito permanently. Hindi na po ako babalik bilang ang dating Minji na natatakot sa inyo. Sumigaw ako sa telepono. Nababaliw ka na ba? Pero pinatay niya ang tawag. Nakatayo ako, nanginginig, sa gitna ng kwarto. Patuloy ang pag-agos ng luha ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang 2 malinaw na options. Option 1, bumalik sa Seoul ngayon, iligtas ang kumpanya, makukuha ang puwesto, pera, reputasyon, pero mawawala ang anak habang buhay. Option 2, manatili ng 6 na oras lang, tingnan ang presentation ng anak, pero mawawala ang lahat ng binuo. Lumuhod ako, niyakap ang ulo ko ng matagal, at pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Tumawag ako pabalik sa secretary ko. Sinabi ko sa board na nag-resign ako. Nagulat ang secretary ko, hindi makapagsalita. Presidente, nagbibiro lang po kayo, di ba? Ngumiti ako ng umiiyak. Hindi ako nagbibiro. Ipadadala ko ang resignation letter ko sa email ngayon. Hayaan silang maghanap ng iba. May mas mahalaga akong gagawin. Pinindot ko ang send sa resignation letter at pinatay ang cellphone ko. Lumabas ako sa hotel nang walang dala. Dumating ako sa eskwelahan ng 10 a.m. Naghihintay si Minji sa harap ng conference room. Maputla ang mukha niya, iniisip na hindi ako pupunta. Nagmano ako ng mahina sa kanya. Nandito na ako, anak. Tumalon siya at niyakap ako ng umiiyak. Ang presentation ay ng 11 a.m. Ang paksa ni Minji, proyektong kape para sa mga gustong mamatay. Umakyat siya sa stage, nakasuot ng malinis na puting uniforme at nagsimulang magsalita sa matatas na Filipino na nakagulat sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dati po, isa akong Koreanong bata na gustong mamatay dahil sa takot sa grade na B. Ngayon, magbubukas po ako ng isang maliit na kapihan na pinangalan ng Ayos Lang Cafe. Lahat po ng pakiramdam ay bigo, gustong mamatay o walang mapupuntahan, pwede pong pumasok ng libre, uminom ng kape ng libre at umiyak ng libre.
Ako po ang magiging barista na makikinig sa lahat ng problema nila dahil dumaan po ako sa yugtong iyon. Ipinakita niya ang model ng kapihan na gawa sa kahoy at karton at sinabi ang huling pangungusap, nanginginig ang boses pero matatag. Hindi na po ako babalik bilang ang batang natatakot sa kanyang tatay. Ako po ang magiging batang nagmamahal sa sarili at sa iba ng sapat para tulungan silang huwag matakot tulad ng takot na naramdaman ko. Tumahimik ang buong kwarto ng 3 segundo at pagkatapos ay sumabog sa malakas na palakpakan at iyak. Tumayo ang mga guro, estudyante at magulang Pilipino at dayuhan at walang tigil na pinalakpakan si Minji. Nakatayo ako sa huling hilera. Patuloy ang pag-agos ng luha ko, pero sa pagkakataong ito, luha ng pinakadakilang pagmamalaki sa buhay ko. Pagkatapos ng event, tumakbo si Minji sa akin. Uuwi ka na po ba sa Korea, tatay? Niyakap ko siya ng mahigpit at nagsalita ng nanginginig ang boses. Mananatili ako dito, anak. Magbubukas tayo ng kapihan ng magkasama. Umiyak si Minji sa aking mga bisig. Alam ko na, ito ang peak ng krisis at tama ang pinili ko. Maaaring gumuho ang kumpanya ko, pero nagsisimula pa lang, mabuhay muli ang pamilya ko. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Nagbukas kami ni Minji ng isang maliit na kapihan na tinawag naming Ayos Lang Cafe sa isang maliit na eskinita malapit sa eskwelahan niya. Ang tindahan ay isang lumang bahay na kahoy, 2 palapag na binili ko sa isang matandang may-ari. Ang baba ay ang coffee counter at mga mesa at upuan na yari sa ratan. Ang taas ay ang silid iyak na may malambot na cushions at may tissue box sa bawat sulok. Ang sign sa harap ng tindahan, nakasulat sa kamay ni Minji, kung masama ang loob mo ngayon, pumasok ka lang ng libre. Libreng kape. Kung gusto mong umiyak, may balikat kaming handang pahiramin. Sa unang araw ng pagbubukas, mahigit 10 Koreanong bata ang naghintay mula ng 6 a.m. Lahat sila ay mga batang nag-cramming at nag-iisip magpakamatay. Nagtimpla ako ng hot latte para sa unang bata. Umiyak ang bata habang umiinom at nagsabing, "Salamat po dahil pinakita ninyo sa akin na ayos lang talaga." Ngumiti ako nang umiiyak. Pagkatapos ng 2 buwan, naging sikat ang tindahan namin sa grupo ng mga Koreanong bata na nag-aaral sa Manila. May balita sa Korean media na dating CEO ng export company nag-resign para magbukas ng kapihan na tumutulong sa mga batang gustong mamatay sa Pilipinas. Hinding-hindi ako nagsisi ni isang segundo. Ngayon ay Sabado. Puno ang tindahan ng mga estudyante at magulang. Nagtitimpla ako ng kape nang biglang may pumasok na isang Koreanong lalaki, 50s, na pamilyar ang mukha. Siya si Kim Tae-jun, kaibigan ko noong college, na ngayon ay Vice President ng Samsung. Tiningnan niya ako at bumuntong hininga. Ji-hoon, nababaliw ka na talaga. Ngumiti ako at nagmano. Magandang umaga, Tae-jun-hyung. Upo ka muna, libre ang kape para sa matandang kaibigan. Umupo siya at nagsalita ng mahina. Sabi lang ng anak ko na hindi na siya mag-exam sa Korean University. Sabi niya, gusto niyang pumunta para tulungan kang magbukas ng pangalawang branch. Tumawa ako nang umiiyak. Nagtanong siya, hindi mo ba pinagsisisihan ang kumpanya? Inabot ko sa kanya ang bagong timplang kape at nagsalita ng dahan-dahan. Narinig mo na ba, Hyung, na ang South Korea ang #1 sa suicide rate ng mga bata dahil sa stress? Pero dito, nakakatulong ako sa 10 bata bawat araw. Ipinagpalit ko ang isang kumpanya sa buhay ng 10 bata bawat araw. Sa tingin ko, sobra-sobra pa. Tumahimik si Kim Tae-jun ng matagal. Humigop siya sa kape at nagsalita ng mahina. Bukas, ipadadala ko ang anak ko para tulungan ka. Nagmano ako ulit sa kanya. Noong gabing iyon, umupo kami ni Minji sa rooftop ng tindahan, pinapanood ang orange at gininto ang sunset sa Manila Bay. Dahan-dahang nagsalita si Minji. Tatay, dati inisip ko na ang tagumpay ay ang pagpapaganda sa inyo. Pero ngayon alam ko na, ang tunay na tagumpay ay ang makita kayong nakangiti araw-araw ng ganito. Niyakap ko ang balikat niya at nagsalita sa pinakamahinahong boses sa buhay ko. Anak, dati inisip ko na ang kaligayahan ay pera, ay pwesto, pero sa totoo lang, tinuruan ako ng Pilipinas na ang kaligayahan ay ang paggising at paghahangad na mabuhay pa at makita kang nakangiti
nang hindi natatakot sa kahit ano. Niyakap namin ang isa't isa ng tahimik hanggang sa lumubog ang araw. Alam ko na, nagsisimula pa lang talaga ang bago naming buhay at ito ay mas maganda kaysa sa pinangarap ko kailanman. Mabilis na lumipas ang isang taon. Lumaki ng husto ang ayos lang cafe namin. Mula sa isang maliit na tindahan, mayroon na kaming pangalawang branch sa Sukhumvit. Ang mga Koreanong bata mula sa kalapit na eskwelahan ay nagdagsaan para sumali sa volunteer work. Ang iba ay tumutulong magtimpla ng kape. Ang iba ay nakikinig sa mga kwento ng mga kaibigan na naghihirap. Ngayon ang unang anniversary ng tindahan. Nakatayo ako sa harap ng tindahan, pinapanood ang mga Koreanong estudyante na nakasuot ng polo barong na nagbibigay ng libreng kape sa mga nagdadaan. Ang bango ng kape na may halong amoy ng mahinang ulan ay nagpainit sa puso ko. Lumapit sa akin si Minji, may dalang mainit na kape. Tatay, may special guest po tayong kasama sa event ngayon, sabi niya. Kumunot ang noo ko. Sino, anak? Ngumiti siya ng malawak. Si Kim Tae-jun po, kasama ang anak niya. Humarap ako at natawa ng mahina. Nakatayo si Tae-jun doon, kasama ang 18 taong gulang niyang anak na may maliwanag na mukha, hindi na ang batang stress sa exam. Nagmano si Tae-jun sa akin. Jihon, salamat at binuksan mo ang daan para sa anak ko. Nag-quit na siya sa cram school at tutulong na lang sa tindahan mo. Nagmano ako pabalik. Welcome, Hyung. Tulungan natin ang mga Koreanong bata na mawala ang paghihirap nila. Lumapit ang anak niya kay Minji at niyakap ng mahigpit. Bumulong sila sa isa't isa at sabay na tumawa. Noong gabing iyon, pagkatapos isara ang tindahan, umupo kami ni Minji at nag-usap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang ingay ng traffic sa malayo ay mahina pero tahimik kami sa tindahan. Dahan-dahang nagsalita si Minji. Tatay, masaya ako na pinili ninyong manatili dito. Alam kong marami kayong nawala. Hinawakan ko ang kamay niya at nagsalita ng dahan-dahan. Anak, wala akong nawala. Binalik ko ang puso kong matigas. Tumingala siya sa akin, naluha. Tatay, alam niyo ba, may isang Koreanong bata na nagsabing, pagkatapos tumulong dito sa tindahan, hinding-hindi na siya nag-isip na magpakamatay. Ngumiti ako ng umiiyak. Iyan ang dahilan, kaya nanatili ako, anak. Hindi lang para tulungan ang mga Koreanong bata, kundi para tulungan ang lahat ng bata na malaman na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa iniisip nila. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng email mula sa board ng dati kong kumpanya. Humihingi sila ng pag-uusap tungkol sa pagbili ng kumpanya. Pero nag-reply ako ng isang pangungusap lang, salamat, pero nakahanap na po ako ng mas mahalagang trabaho. Kinaumagahan, pumunta kami ni Minji sa isang simbahan malapit sa tindahan. Sinindihan namin ang candle, ang bango ng sampagwita ay humalo sa simoy ng hangin. Nagdasal ako at bumulong sa sarili ko. Salamat Pilipinas dahil pinabuhay mo akong muli. Nakatayo si Minji sa tabi ko, nagdasal din, at humarap sa akin ng nakangiti. Ang ngiting iyon ang pinakamalaking pagmamalaki ko sa buhay. Alam ko na ang paglalakbay na ito ay hindi lang pagbabago ng bansa, kundi pagbabago ng puso, at ang pusong nabago ay hinding-hindi na babalik sa dati. 2 taon ang lumipas. Ngayon ang unang Sabado ng Disyembre. Ang Ayos Lang Cafe ay mayroon ng 6 na branches sa Manila, Cebu, Davao, at isa sa Seoul. Nakatayo ako sa harap ng branch sa Seoul, ang branch na binuksan namin ni Minji gamit ang lahat ng natitirang ipon namin. Ang sign sa harap ng tindahan ay nakasulat sa 2 wika, Ayos Lang Cafe, Gwaenchangha Cafe. Daan-daang Koreanong bata ang nakapila mula ng 6 AM. Ang iba ay may hawak na sign na nakasulat, Salamat at buhay pa ako ngayon. Nakatayo si Minji sa tabi ko. Ngayon, 20 taong gulang na siya, may shoulder-length hair, at nakasuot ng simpleng damit. Humarap siya sa akin, ngumiti at nagmano ng mahina. Tatay, magsasalita po ako sa stage ngayon. Tumango ako, naluha. Ang maliit na stage sa harap ng Seoul branch ngayon ang official opening, kasama ang Korean-Filipino reporters at daan-daang magulang. Umakyat si Minji sa stage, nakasuot ng parehong puting uniforme na isinuot niya sa unang presentation niya. Kinuha niya ang mic at nagsalita sa Korean na malinaw at matatag. Magandang umaga po, ako po si Kim Minji.
2 taon na po ang nakalipas, isa po akong Koreanong bata na gustong mamatay dahil sa takot sa grade na B. Ngayon, nakatayo ako dito para sabihin sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makapasok sa Sky University, kundi ang paggising at paghahangad na mabuhay pa. Dati, iniisip namin ng tatay ko na ang pagmamahal ay ang pagpilit sa anak na maging magaling. Pero tinuruan kami ng Pilipinas na ang tunay na pagmamahal ay ang pagpayag sa anak na maging sarili niya. Ngayon, ang tindahan namin ay hindi nagbebenta ng kape, kundi nagbebenta ng pag-asa sa lahat ng bata na dating nag-iisip na wala silang halaga. Huminto siya sandali at dahan-dahang nagmano sa lahat. Salamat Pilipinas, salamat at pinabuhay niyo kaming muli. At salamat sa lahat dahil ginawa ninyong ang ayos lang ay isang salita na umaalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong kalye. Nakatayo ako, pinapanood ang anak ko. Patuloy ang pag-agos ng luha ko, pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang taong namatay at nabuhay muli sa lupain na dating hinamak niya. Pagkatapos ng event, pumasok kami ni Minji sa tindahan. Isang Koreanong bata ang tumakbo sa akin at nagmano. Salamat po at buhay pa ako hanggang ngayon. Yumuko ako at niyakap ang batang iyon. Bumulong ako ng mahina. Ayos lang, anak. Mula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Sa labas, dahan-dahang bumagsak ang snow, ang una sa taglamig sa Seoul. Pero sa loob ng tindahan namin, mainit, tulad ng spring sa Manila. Humarap ako kay Minji at sinabi ang huling pangungusap na gusto kong maging pamana sa buhay ko. Anak, ang mundo ay hindi nangangailangan ng pinakamahusay, kundi ang mga taong makapagpaparamdam sa iba na ayos lang sila. At iyan ang ibinigay sa atin ng Pilipinas. Hindi lang ngiti, kundi isang pusong matatag na kayang yakapin ang sakit ng buong mundo. Ngumiti ng malawak si Minji at sumagot ng mahina. Opo tatay, at mula ngayon, ipapasa natin ang ayos lang na ito sa lahat ng bata sa mundo hanggang sa wala ng batang matatakot pa sa grade na B. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko na, hindi ito ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang himala na kumakalat sa buong mundo mula sa lupain na dating itinuturing na maliit at underdeveloped, pero may lakas na pagalingin ang puso ng milyon-milyong bata. Hindi lang kami ni Minji ang binago ng Pilipinas, kundi binabago nito ang mundong ito, isang ngiti bawat kape, isang salita ng ayos lang bawat araw, at gagamitin ko ang natitirang buhay ko para ipasa ang salitang ayos lang na ito hanggat maaari. Dahil ako ang taong muntik nang pumatay sa anak ko dahil sa maling pag-ibig, at ngayon ako na ang ama na nagmamahal sa anak ko sa pinakatamang paraan. Salamat Pilipinas dahil ginawa mo akong tao ulit.